Colossians chapter 3, beginning verse 5. Sabi po sa Ingles, "Put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this you too once walked when you were living in them. But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices." Tayo po ay humingi ng tulong muli sa Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na marinig namin ang tinig ng aming Panginoong Hesus. Tunay, Panginoon, na ikaw ay napakabiyaya sa amin dahil sa mga oras na ito, sa buong araw na ito, ay kinakausap niyo po kami mula sa inyong mga salita. At nawa, O Diyos, ang maririnig namin ay tunay na magbigay sa amin ng paalala, ng encouragement, and even rebuke, Panginoon, kung sa kasalanan na ito ay aming paring tinatago sa aming buhay. Tulungan niyo po ang mangangaral ng inyong salita sa kanyang limitation physically, even spiritually and mentally, Lord, we pray that you would help the messenger of your word. Nawa, O Diyos, ang aming maririnig ay hindi lamang tumagos sa aming mga tenga, kundi talagang tumimo ito sa aming mga puso. Ayaw po namin na maging tagapakinig lamang ng inyong mga salita at hindi namin ito ina-apply sa aming buhay. Tulungan niyo po kami sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, it was John Owen who said, "The mortification of indwelling sin remaining in our mortal bodies, that it may not have life and power to bring forth the works or the deeds of the flesh, is the constant duty of the believers." So bilang mga mananampalataya na nabubuhay pa sa mundong ito at meron pa ding labi ng kasalanan na ating dapat mapaglabanan, it is a command for us and our duty to put to death the indwelling sin or the remaining sin in us. And as a new creation in Christ Jesus, we must fight daily the deeds of the flesh. At ito nga ang pinapakita sa atin dito ni Pablo sa ating pag-aaral ng Colossians chapter 3. Sa liwanag na nangyari sa atin kay Kristo Jesus, that we have been raised with Christ, died to sin, and we have union with Christ. Sa liwanag ng dakilang pagpapalang natanggap natin at naging estado natin bilang believers, anong marapat nakikita na ngayon sa ating buhay? Sinabi ni Pablo, put to death what is earthly in you. Patayin natin ang labi ng kasalanan na nagnanais muli maghari sa ating buhay. At ang unang kasalanan na binanggit ni Pablo ay merong kinalaman sa sexual sins at covetousness, which is idolatry o yung pagiging ganit. Now today, we will consider another sin that Paul mentioned in verse 8, which I think sa ating panahon, this sin ay considered as, to use the words of Jerry Bridges, as respectable sin. Isang kasalanan na tinatrato na para bang hindi big deal. After all, lahat ng tao ginagawa ito. And yet, sa harap ng Diyos, ito ay mabigat din na pagkakasala at ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang sinful anger o masamang pagkagalit. So here, Paul commands the believers to put to death sinful anger. And there are 5 headings we will consider about anger or sinful anger na binanggit dito ni Pablo sa verse 8. First of all, yung description of anger and wrath. Secondly, the clarification about anger. Thirdly, the occasions of anger.
Fourthly, the expressions of anger. And lastly, the solutions for anger. Now, siguro hanggang 6:30 matatapos tayo. Huwag kayong magalit sa akin, pag-aaralan natin about sinful anger. So first of all, the description of anger and wrath. Yung salitang anger and wrath ay used interchangeably sa ating panahon. But in the New Testament, meron silang slight difference. Yung anger or orge in the Greek, ito ay tumutukoy sa settled indignation, a strong and deep-seated anger to someone. In other words, ito ay disposition mo laban sa iba na nagagalit ka, namumuhi ka sa kanya sa iyong kalooban. So imagine nyo na lang yung nakikita nyo sa palabas, no, na namumula yung muka sa paggagalaiti sa galit. A deep-seated anger to someone. But then, yung salitang wrath or thumos in the Greek, ito ay tumutukoy sa sudden fury. Yung picture niya ay parang isang bagay na mamaga na biglang pumutok. Yung outburst of anger na tinatawag. So makikita yan madalas sa mga mabilis mag-init yung ulo o yung magagalitin, di ba? Bigla na lang silang magagalit. And that's wrath. And so Paul is saying to the believers that must be put to death or put away sa kanilang buhay. At isa din sa differences nila is that yung anger, pagdating sa tao, ay maaaring mabilis humupa. No, suddenly may narinig kang something na hindi mo nagustuhan at nagalit ka, but then pwede itong humupa agad. But yung anger is more settled. Of course, yung tinutukoy ni Pablo dito ay ang sinful anger and wrath, as we shall see. Dahil merong tinatawag na matuwid na pagkagalit, but here it refers to sinful anger. Isang masidhing pagkagalit sa iba na may pagnanais ka ng gawan ng hindi mabuti. Ang iba accompanied by sinful emotion, words, and actions hurtful to those who are the objects of our anger. It is sinful anger when it is selfish and uncontrolled anger toward others. Dahil kung uncontrolled yung galit natin, sinasabi ni James, for the anger of man does not produce the righteousness of God. So tandaan natin, ang ating sinful anger is problem of the heart. It is a problem of the heart. Yes, marahil ang mga nagpo-provoke ng ating may mga nagpo-provoke ng ating pagkagalit, but it always lies deep with us, ang kasalanan sa ating puso. So sinasabi ni Pablo, anumang makasalanang pagkagalit ay marapat iwaksi sa ating buhay. Bibigyan pa natin ng diin ito when we come to the expressions of anger. But then, that leads us to the second heading, the clarification about anger. Dahil yung parallel passage niya in Ephesians 4:26, we are told that be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Ikala ko ba, Paul, dapat nating iwaksi ang pagkagalit? Bakit inuutusan mo kami dito na magalit? Well, ang anger dito sa Ephesians ay tumutukoy sa matuwid na pagkagalit because there's a proper place for righteous anger. Dahil ang anger itself ay hindi naman agad kasalanan. Dahil mismo ang Diyos ay nagagalit. Sinabi sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. At kung babalikan natin yung Colossians 3:6, yung napag-aralan natin nung nakaraan kung saan sinabi doon, on account of this, the wrath of God is coming. So alam natin, dahil ba na lang Diyos siya ay nagagalit sa kasalanan, He is angry at sin when there's injustices, immorality, rebellion of the people, and every sort of impurity and ungodliness. In Psalm 7:11, God is righteous God,
and a God who feels indignation every day. The God who feels indignation every day. Now, let me talk to you, my friends. First of all, para sa inyo na hindi nagtitiwala kay Jesus, huwag niyong paniwalaan ang sinasabi ng iba na ang Diyos ay tanging pag-ibig lamang. O dili kaya ang sinasabi ng iba na yung Diyos sa lumang tipan ay Diyos ng kapuotan, ngunit sa bagong tipan naman daw ay Diyos, ang Diyos daw ay tanging pag-ibig lamang. No! Ang Diyos na matuwid ay palaging napupuot sa kasalanan at gumagawa ng kasalanan at hindi siya nagbabago. Patuloy siyang banal, patuloy na matuwid at ang Diyos ay napupuot laban sa makasalanan. So huwag niyong paniwalaan yung kasinungalingan ng iba na ang Diyos sa bagong tipan, that He became all love and not wrathful. Just read the first chapters of Romans and the book of Revelation, and there you will see ang Diyos ay napupuot hindi lang sa kasalanan but sa gumagawa ng kasalanan. At kung ikaw ay nagpapatuloy sa iyong kasalanan at hindi nagtitiwala kay Jesus para sa iyong kasalanan, napakalinaw sinasabi ng bagong tipan, ang puot ng Diyos ay nananatili sa iyo. Kung patuloy ka sa pagpapatigas ng iyong puso at pag-reject ng ebanghelyo, Paul said in Romans 2:5, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Nananatili, napupuot ang Diyos sa makasalanan. And yes, nananatili din siyang punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga, siya mismo ang gumawa ng paraan para maligtas tayo sa kanyang puot. Sa pamamagitan ng ginawang sakripisyo ni Jesus. The only way to be delivered from God's wrath towards you is through Jesus Christ. So kung magtiwala ka sa Kanya at talikuran ng iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas sa puot ng Diyos at magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. At para sa ating mga believers, tayo din ay maaaring magkaroon ng matuwid na pagkagalit. Kung ang ating pagkagalit ay sa kasalanan, kung nagdudungisan ang pangalan ng Diyos, namumuhi tayo sa mga injustices na nangyayari, namumuhi tayo sa kasalanan, lalo na't nakikita natin ang epekto nito sa ibang tao at maging sa ating buhay. But although matuwid ang ating pagkagalit, we must settle it immediately. Dahil maaari itong humantong sa makasalanang pagkagalit. Kaya nga nagbigay ng qualification si Pablo sa Ephesians 5. Kung naalala nyo, sinabi doon, be angry and do not sin. Dahil malapit tayo na makontrol ng ating galit, makontrol tayo ng ating galit na maaaring humantong sa maaaring humantong na mag-isip at gumawa tayo laban sa iba. Lalo na't laban sa tao o sa object ng ating galit. Even though you have a righteous anger, kailangan mong bantayan ang iyong puso. Dahil how easy for us na mahulog tayo sa pagkakasala kapag tayo ay galit. Even we have righteous anger. At sinabi pa ni Pablo in Ephesians 4, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. In other words, i-deal mo ito agad, quickly and guardedly. Dahil kahit matuwid ang iyong pagkagalit, kung ito ay nananatili sa iyong puso at isip, maaari itong humantong sa kasalanan. Even gamitin ito ng diablo para gatungan, i-trigger ang iyong galit na humantong na gumawa ka ng hindi mabuti. Even yung ating matuwid na pagkagalit, kung ito ay hindi natin masettle agad, it can quickly erodes to sin. Now, in contrast sa sinful anger and righteous anger, just like ang galit ng Panginoon, righteous anger, it is self-controlled. Kontrolado ang matuwid na pagkagalit, unlike the sinful anger na hindi papapigil sa bugso ng damdamin
hindi papapigil sa kanyang sasabihin. And so we can be rightly angry without sinning. Kung nagagalit tayo sa kasalanan, sa violation of God's will, and righteous anger is always self-controlled. Kaya kahit sa mga, di ba, kaya kahit sa mga Pilipino, may kasabihan tayo, nagwawala si kumpare, si kumare. No, ibig sabihin natin doon ay nagagalit siya at nawawala yung control niya sa kanyang galit, kaya siya nag-aamok. And that's carnal anger, unlike the righteous anger that is angry at sin and violation of God's law, and it is always self-controlled. As one writer puts it, it never causes one to lose his temper or retaliate in some vengeful way. Now that leads us to the third heading, the occasions of anger. Ano ba yung mga pangyayari kung bakit tayo nagagalit? And this time I want to give credit to Jerry Bridges. If you knew his book, Respectable Sin, meron siyang part doon na topic about anger. At so ano ba yung mga pangyayari kung bakit tayo nagagalit? Una, when our pride is hurt. When our pride is hurt. Kapag nasaktan yung pride natin, o sa iba bang term, kapag natapakan yung kayabangan natin. Ang biblical example niyan in 1 Samuel 18 verse 6 and following. Remember, si David ay isang magiting na sundalo ni King Saul, and David was commissioned to a war against Philistines. And it says, nung bumalik na sila sa kaharian, sabi doon, as they were coming home, when David returned from striking down the Philistine, the women came out of all the cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tambourines, with songs of joy and musical instruments. And the women sang to one another as they celebrated, Saul has struck down his thousands, and David his 10,000s. And sinabi doon, and Saul was very angry. And this saying displeased him. And he said, they have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed thousands. And what more can he have but a kingdom? You see, salanan talaga ng mga babae ito. And Saul eyed David from that day on. Nagalit si Saul kay David dahil na lamangan siya nito. At inescribe kay David yung 10,000s, kay David, kay Saul thousands lang. Eh siya yung hari. Nasaktan yung pride niya at inisip niya, eh bigla baka kunin pati yung kaharian ko. Eh sa trabaho na nangyayari din yan, di ba? Kapag merong bagong empleyado na nahikitan ka, nalamangan yung accomplishments mo before, medyo nabangga yung pride mo, kaya nagkakaroon ng chismis na, di, sa una lang yan masipag. Bago pa eh, pag tagal-tagal niya, kita mo, puro kapalpakan na rin yan. Eh yung iba, gagawa ng masamang balak para hindi mapabilis yung promotion ng kanyang katrabaho. No, even sa church, nangyayari yan. Hindi ako napapansin yung abilidad ko. Eh, di ba nila alam ng mga pastor na yan? Administrator ako sa kumpanya namin, CEO ako. Hindi pinapakinggan yung opinion ko. Di ba nila alam na sa trabaho, isang sabi ko lang sa mga empleyado ay sinusunod ako? At doon nagsisimula ang jealousy at ang galit katulad ng kay Saul, kay David. When selfish ambition and pride are wounded, it leads to sinful anger. But secondly, when our sin is exposed, nagagalit tayo kapag nahantad ng iba yung ating kasalanan. Remember yung ginawa ni Herod at Herodias kay John the Baptist?
Nung sinabi ni John na kay King Herod na isang kasalanan yung ginawa niyang pagpapakasal kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Nung sinabi ni John yon, si Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death. At dahil nga doon ay napugutan ng ulo si John. At nangyayari din yan sa atin. Is it not? Kung na-rebuke tayo, napuna yung ating pagkukulang, napagsabihan tayo, bigla tayong nagagalit sa taong pumuna sa atin o nag-rebuke sa atin. Thirdly, when our selfishness is not satisfied. When our selfishness is not satisfied. Remember Jonah? Sa kanyang sariling hangarin, nais niya na maparusahan ang bayan ng Nineveh. But when hindi na na-meet yung ine-expect niya, bagkos ang nangyari, ang ginawa ng Diyos, niligtas niya pa ang Nineveh at pinatawad sa kanilang kasalanan. And we are told in Jonah 4:1, chapter 4 verse 1, but it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. Jerry Bridges said, we get angry because we don't get our way. We get angry because we don't get our way. Kapag may ninanais tayo, may gustong-gusto tayong gawin out of our selfishness, kapag hindi nangyari ay nagagalit tayo. Madalas makita natin yan sa ibang mga bata, di ba? May gusto sila, ayaw ibigay ng magulang. Gagawin ng bata ay magdadabog, magtatantrums, magkukulong sa kwarto. Kahit sa matatanda at mag-asawa nangyayari yan. Kahit na yung judgment ng iyong asawa o ibang tao sa gusto mong mangyari ay tama. Hindi mo dapat isulong yung opinion mo. Di ba? Ayaw mong pakinggan gusto ko. Huwag tayong magpansinan buong linggo. Patibayan kung sino unang magbababa ng pride. In all of these instances, the cause of anger is selfishness that says, I want it my way. At kung hindi masatisfy ang kanyang sariling hangarin, siya ay magagalit sa iba. Sa loob ng iglesia, nangyayari din yan. Kapag ang isang believer, malakas ang personalidad at opinionated at gusto niya siya yung may control. And when someone opposes him or her, siya ay nagagalit. But also, when we are mistreated, nagagalit tayo kapag we feel mistreated by someone, kapag pinagchismisan tayo at napakinggan natin. Nagagalit tayo when we feel na yung reputation natin or our character has been questioned. When our character is put into question, nagagalit tayo when we hear from someone ang patungkol sa atin at ito ay marahil hindi totoo o kalahati sa sinabi niya ay hindi totoo. Pipindig ba yun? Pipindig ang agad ang ating tenga. Now, of course, kapag nasaktan tayo physically, ang tendency natin ay magalit at gumanti. Saktan din yung nananakit sa atin at mas higit pa sa ginawa niya sa atin ang gusto nating mangyari. But lastly, when we get angry as a response to someone else's anger. We get angry as a response to someone else's anger. Halimbawa, ang isang empleyado na pinagalitan at pinahiya ng galit niyang boss, probably sa harap ng kanyang mga office mates. Marahil hindi nga siya gumante ng may galit sa kanyang pananalita, pero sa kanyang kalooban naman, di ba? Paglabas ng office, sobrang galit niya. Marahil sa isip niya, pinapatay niya na ang kanyang boss, minumura niya na ang kanyang boss. O kaya naman, ang isang asawang lalaki, in-expect niya na pag-uwi niya sa bahay, merong pagkain for dinner na luto.
ng kanyang asawa. Pero nadatnan niya na wala. Nagalit siya, nagdabog at nagsalita ng pagalit. At bilang tugon ng asawang babae sa galit ng kanyang asawa, ay nagalit din siya sa pag-aamok ng kanyang asawa, marahil hindi verbally or sa action, but sa kanyang kalooban. She has an inward resentment or anger. Marahil ang response nyo sa mga situations na nagpo-provoke ng inyong pagkagalit ay matuwid na galit. Because of unrighteousness you have sinned, because of injustices and sin, you get angry. But remember, deal with it immediately. Put them away. Tatanungin ko kayo, kung kayo ay galit at mainit ang inyong ulo, madalas ba nagre-resulta ito sa masama o sa mabuti? Kung magiging honest tayo many times, kahit na yung galit natin sa tingin natin ay matuwid, it leads to sinful anger. Marahil hindi sa pananalita o sa action, but sa ating kalooban. Proverbs 29:22 says, ang taong mainit ang ulo at may galit ay sanhi ng maraming pagsuway. Ang taong mainit ang ulo ay sanhi ng maraming pagsuway. That leads us to the expressions of anger or sinful anger. Ano ang expressions nito? Una sa lahat, continuous bitterness in the heart. One writer says, pagdating sa meaning ng bitterness, it says, bitterness is resentment that has grown into a feeling of ongoing animosity. In other words, meron kang patuloy na pagkainis sa tao. Kahit na anong gawin niya, kapag nakikita mo siya, ikaw ay naiinis sa kanya. Your heart is filled with bitterness sa tao at sa kanyang mga ginagawa. At dahil bitter ka sa tao, kahit anong gawin niya, meron kang mapupuna sa kanyang mali. That's an expression of sinful anger. And Paul commands us to put them away. Huwag niyong hayaan na ang inyong bitterness ay lumago ng lumago dahil ito ay tutungo sa susunod na expression, which is hurtful words. Going back sa ating text in Colossians 3:8, you notice here yung progression ng pagkagalit. Ano ang resulta nito? It says, but you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouths. Do not lie to one another. So you see, mula sa puot na mula sa ating puso or bitterness that we are harboring, then lumitaw sa outward manifestation, which is evil speech na ating pag-aaralan sa susunod, or abusive speech, slander, foul language, and lying. One writer says the heated metal of anger will be forged into poisoned arrows of the tongue. Yan ang mangyayari kung meron tayong galit to someone. Nagre-resulta ito na i-chismis mo siya, barahin mo siya, siraan mo siya sa iba, hanapan mo siya ng mali. O kaya naman, yung iba biglang isasambulat mo yung dating kasalanan na kanyang ginawa sa iyo na napatawad mo na. Kaya ka ganyan kasi ganito yung ginawa mo sa akin noon. Kahit na yung sudden outburst of anger, di ba? Medyo sinasabi sa iyo, medyo may nasabi sa iyo hindi maganda o may ginawa sa iyo na sa tingin mo hindi tama. Biglang tataas yung boses natin. Sisigawan natin yung tao. Yung biruan nga sa bahay, di ba? Parang nagiging Armalite yung bibig. Papasaringan natin. Yung iba, online lang nag-aaway, biglang magpo-post na kung ano-anong pagpaparinig ng mga hurtful words.
But also it leads to not only hurtful words, but hurtful actions. Meron tayong kasabihan sa Pilipino, di ba, na nagdilim yung ating paningin, kaya kung anong masama nagawa natin sa tao. Ibig sabihin lang nun na sobrang galit natin, hindi na natin na-control, nasaktan na natin ng iba physically, verbally. Ganyan ang kayang gawin ng sinful anger. John the Baptist was put to death dahil sa galit sa kanya ni Herodias. Mordecai ay pinagplanuang patayin at ang kanyang kalahi dahil sa bitterness na meron si Haman sa kanya. It may lead sa mga ganong hurtful actions. Now, how about sa church? Wala naman sigurong nagpapatayan. Though hindi naman humahantong sa physical abuse, kapag may namumuong galit sa puso, ano ang nagiging resulta na ito? Sometimes, silent treatment. Walang pansinan, walang pakialaman. Nagkakaroon ng tinatawag na church fights. Siraan, kampihan, creating factions. Nagkakaroon ng church fights. At ang ugat nito ay pag-harbor natin ng resentment o ng bitterness sa ating puso. Dahil hindi natin pag-deal agad sa bitterness na meron tayo against our brothers and sisters in the Lord. But then lastly, desiring the destruction of the object of our anger. Desiring the destruction of the object of our anger. Yung nagnanais ka na merong hindi mangyari sa kinagagalitan mo. Sa mundo, ang term nila, di ba? Karmahin ka sana. Madapa ka sana, malugi sana, business mo. Magkasakit ka sana, etc. Yan ang magiging resulta kapag may namumuong galit tayo sa iba. Hinahangad mong merong masamang mangyari sa object ng iyong wrath. At nakakalungkot if that's happening sa buhay ng isang believer. Dahil we are commanded not to repay evil for evil. We are to love and to show goodwill even to our enemies. Kaya't kung makita natin ang gantong pagkagalit at bitterness sa ating puso, marapat na iwaksin natin ito agad. Dahil mabigat ang consequence kung hinahayaan lang nating lumago ang anger sa ating puso at isip. But lastly, for us believers, yes, maaari tayong mahulog sa sinful anger dahil sa labi ng ating kasalanan. Ano ang solusyon o maaaring lunas para dito? First of all, there are 4 S. Una, slow to anger. Be slow to anger. Proverbs 14:29, whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. Pag-unawa ang marapat mag-govern ng ating emosyon. Unawain natin ang sitwasyon kung merong maling paratang sa atin, kung merong rebuke sa atin, huwag tayo agad magalit at ito ang mag-govern ng ating kalooban. Bagkos maging mapangunawa tayo. Think more than speaking. Think more than speaking. Sinabi sa James 1:19, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. So you see, link sa pagiging mabagal magalit, ay marapat na mabilis muna tayong makinig. Mabilis muna tayong umunawa and then slow to speak. Mag-isip muna tayo bago magsalita. Dahil ang sinful anger ay rush magsalita bago makinig. Isn't it?
Ang sinful anger, sasabihin niya ang gusto niyang sabihin at wala siyang pakialam kung merong masaktan na iba na mga nakakarinig sa kanya. And so kung tayo ay nasa sitwasyon na maaaring mag-provoke ng ating galit, we can follow the principle here of James. Sa pag-deal sa sinful anger, let us be quick to listen. Let us be slow to speak, then slow to anger. At kung ganyan ang ating pangugali, na di natin agad pinapairal ang ating galit, it calms the conflicts, it calms the contentions, marahil sa bawat isa. It says in Proverbs 15:18, a hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention. I love that verse. Slow to anger quiets contention. At kung ito ang gagawin natin, slow to anger, you know what? We are actually imitating God. We are being like Christ. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos na ang katangian niya, He is slow to anger. God is slow to anger. Mapagpasensya ang Diyos. Nung ikaw ay nagkasala last week, hindi ka agad pinarusahan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. No, matagal, di ba? Matagal na ang mundong ito napapasa ilalim sa kasalanan. And yet, God is so patient sa sinners. At hindi niya agad pinapataw ang kanyang ultimate judgment. He is compassionate, gracious, and slow to anger. Nung pinakilala niya ang kanyang sarili kay Moses, by the help of God, be slow to anger. When you are in conflict, be slow to anger. Don't let sinful anger controls your emotion. But pangalawa, self-control. Self-control. Huwag kang magpadala sa bugso ng iyong damdamin. Do not yield to outbursts of anger. Rather, exercise self-control, which is the fruit of the Holy Spirit in our life. Tulad ng aking sinabi, ang kawalan ng control sa iyong galit ay sinful anger, and that is against God. But the righteous anger is controlled. Hindi basta-basta pumuputok kapag may something na sinabi sa iyo na medyo hindi maganda. Hindi basta-basta nagba-backfire when you hear something na offending sa iyo. But you exercise self-control in the heat of the moment. You exercise understanding. Now, I know it's easy to say than to do. That's why kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Kailangan nating i-cultivate ang self-control and patience sa ating buhay. Again, remember, when our anger is controlled, we are being like God. Perfectly control ng Diyos ang kanyang galit. Hindi siya basta-basta sa kanyang galit. Even sa severe display of God's wrath, it is controlled. Therefore, to be self-controlled sa ating galit is to be like God. It is Christ-likeness. But anger na walang control is wickedness. Ang sumunod na solution, settle conflicts immediately. Settle conflicts immediately. Marahil na-involve kayo sa isang conflict between you and the other people. Nagkaroon kayo ng samaan ng loob at merong galit na namumuo sa iyong puso. The solution is settle it immediately. Paul said, do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Kahit na ito ay righteous anger. Diba? Diyan naman nagsisimula yung mga matitinding pag-aaway kahit na yung matinding conflict sa loob ng church. Dahil hindi agad sinettle yung bitterness.
Hindi agad nagkaroon ng reconciliation hanggang nagtanim at nagtanim ng sama ng loob. And there's one occasion, kumbaga, nag-on ang switch para lumabas yung sama ng loob natin na matagal na nating tinago, and it leads to chaos. Sinabi sa Proverbs 17:14, the beginning of strife is like letting out water, so quit before the quarrel breaks out. Yung mga bitterness natin daw parang mga bitak sa dam, na kung hindi natin ayusin agad, ito ay naiipon, yung mga bitak na naiipon, dumami ng dumami, and then pumutok yung dam at nagresulta sa daming matinding kapahamakan, nagresulta sa mga expressions of sinful anger na ating binanggit. Hurtful words, hurtful actions, desiring destruction to the object of your anger. Kaya't kung masama tayo sa mga pagtatalo o conflict in our relationship with others, the antidote for sinful anger ay hindi pagpalipas na lang or hayaan na lang. Yun ba sinabi ni Paul? Be angry. Hayaan mo na lang. No, do not let the sun go down. Settle it immediately. Ask for forgiveness. Kung meron kang na-offend, admit your fault. Kung merong nagsabi sa iyo na nasaktan siya sa ginawa mo o sinabi mo. When someone told you that he is or she is offended by your actions, quick to listen, slow to speak, slow to anger, and be quick to admit your fault kung napatunayan na nagkamali ka talaga, and ask for forgiveness. Then lastly, the sovereignty of God. Trust the sovereignty of God. Jerry Bridges said in his book, Respectable Sins About Anger, sinabi niya, we need to hand over to God the occasion of our anger. This is especially true when we find ourselves the objects of someone else's anger or the objects of unjust treatment by a boss, by an overbearing husband, or anyone who treats us unjustly or unfairly. To dissolve our sinful emotions, we must believe that God is absolute sovereign in all the affairs of our lives, both the good and the bad, and that all the words and actions of other people that tempt us to anger are somehow included to His wise and good purpose to make us more like Christ. We must realize that any given situation that tempts us to anger can drive us either to sinful anger or Christ and His sanctifying power. Tandaan natin na ang anumang pangyayari na nag-cause sa atin marahil ng pagkagalit ay kinikilos ng Diyos para sa ating ikabubuti at isa sa mga ginagawa ng Diyos upang pabanalin tayo para mapamalas ang bunga ng Espiritu sa ating buhay katulad ng patience and self-control. Kung tayo ay humarap sa pagkagalit, either it leads us to sinful anger or to draw us closer to Christ upang humingi tayo ng biyaya na mapaglabanan natin ang sinful anger. Now, in conclusion, bilang hamon sa atin pagdating sa katuruan patungkol sa pagkagalit, una sa lahat, tulad ng sinabi ni Paul sa ating text, put to death sinful anger. Put it to death. This is not something we tolerate. Hindi natin pwedeng sabihin o maging excuse, well, ganito na talaga ako. Mainitin ang ulo ko, mabilis akong mairita sa mga bagay na hindi ko nagugustuhan. No! If you are a believer, you have the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. Isa ka ng bagong nilalang. At ang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus ay hindi nagpapatuloy sa pag-indulge sa sinful anger, just like the other sins na binanggit ni Pablo.
na marapat nating patayin sa ating buhay, katulad ng immorality and covetousness. Ganon din ang sinful anger. By the help of God, put to death sinful anger, or it will be killing us. Secondly, if there's anything we are to be angry about, be angry at sin. Yes, magalit tayo, but magalit tayo only and always sa kasalanan. Sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hate what God hates. At pwede kang magsimula hindi sa kasalanan ng iba, but sa iyong kasalanan mismo. Lalo na kung ikaw ay mananampalataya, be angry at your own sin. So angry, so angry that you do something about it. You mortify the sins that you know displeases your God. And instead na magalit ka, una sa kasalanan ng iba and complain about it, deal first with your own sin. Be angry first at your own sin. Search your heart at makikita mo na napakadaming kasalanan ang dapat mong pamuhian. Ang pride, ang selfish ambition, ang lust. Marami pang iba. Then when you look at other sins, marahil meron silang kasalanan na ginawa nila sa iyo, sinasabihan ka nila ng masama at dahil naunawaan mo na ikaw ay may kasalanan pa din at may kasalanan pa din na kailangan mong i-deal, you become patient. You forbear. You are slow to get angry. Sabi nga ni Spurgeon, if anyone thinks ill of you, do not be angry with him, for you are worse than he thinks you to be. Merong sinasabi sa iyong hindi maganda, dahil naunawaan mo ang kalaliman ng iyong kasalanan na kailangan pang patayin, hindi nila alam na meron pang mas worse kesa sa sinasabi nila o iniisip nilang kasamaan patungkol sa iyo. And we hate those sins. Bago tayo magalit sa kasalanan ng iba at mag-complain about it, una muna tayong magalit sa ating kasalanan, sa ating buhay. And lastly, in this world full of sinful anger, be the one who is slow to anger. Ang mga tao sa mundong ito ay punong-puno ng galit sa ginagawa ng iba. Madami ang mabilis magalit at makontrol ng kanilang emotion leading to sinful anger. Madalas nyo makikita yan sa social media kung paano ang mga tao nagbabangayan, nagagalit sa bawat isa, sinisiraan ang bawat isa dahil sa kanilang galit. Nawa ang buhay mo bilang mananampalataya at bilang member ng church na ito, ay nawa ang buhay mo ay kilala hindi sa pagiging mainitin ng ulo o mabilis magalit, na makanti lang ng onte. Because be the one with God's help who is known na mabagal magalit. Isang taong mapagpasensya at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Isang believer na mabagal magalit ngunit mabilis magpatawad. When someone offended you, that you don't repay evil for evil, or sinful anger with sinful anger. But be patient. Be patient. Ipagkatiwala mo sa Diyos kung meron mang sinful anger laban sa iyo. Because you live a godly life, you are hated and persecuted because you follow God's will. If someone is angry at you, leave it to God. Never avenge yourselves.
But sinabi ni Paul, leave it to God who said, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Tayo ay manalangin. O aming Panginoon, how easy for us to fall in sinful anger. Even the righteous one that we have can lead, Panginoon, to the outburst of anger, to sinful anger. O God, wretched man that we are, who can deliver us from this sin. But thanks be to God, it is possible, Lord, for us to be man and a woman, slow to anger, patient, and even loving our enemies who hurt us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil ang tendency namin ay talagang gumante at magtanim ng sama ng loob. And yet, napakalinaw sa inyong salita, hindi po ito ang inyong kalooban sa inyong mga tao. Pagkos ang kalooban niyo that we will show goodwill and love others even though they offended us. That we would be the people be known for being slow to anger, quick to listen, slow to speak, and even, Lord, quick to forgive. Kung merong mga tao na nakasakit sa amin at tumingi ng kapatawaran, we should be quick to forgive. Salamat po, Panginoon, sa paalala na ito dahil ito ay kasalanan sa aming mundo, Panginoon, na para bang hindi big deal sa inyong harapan. And yet, tulad ng inyong sinabi sa inyong mga salita, even when we have anger sa aming kalooban against our brother or sister, para na rin kaming pumatay sa aming kalooban. If we have wrath and anger, sinful anger in our heart, the Lord help us to mortify sinful anger in Jesus' name.